Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's time para po tayo naman ay muling magpasimula ng isang panibagong araw at huwag po tayo makakalimot na una sa lahat ay manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo saan man panig ng daigdig kayo naroon ng isang good morning. It's time to rise and shine. Makakasama din po natin ang ilan sa ating po mga kapatid sa Pililla Rizal para tayo po naman ay sumaklolo sa ating mga kababayan. Samantala, mamaya po ay babalikan po natin yan at para po malaman natin kung sino ating mga tutulungan, atin muna pong puntahan itong isang bagay kung nararanasan nyo yung kayo ay ma-reject sa inyong application dahil meron pong mga mali o kaya ay parang kulang na mga information dun sa form na inyong pinifilapan. Pero papaano nga ba mag-fill up ng tama at maiwasan po natin ang maraming mga abala? Alamin natin yan sa ating Easy Lang Yan. Naranasan mo na bang sumahod ngayon tapos parang wala na agad pera pagdating ng weekend? Hindi mo alam kung saan napunta, pero ubos na. Maraming tao ang gumagawa ng monthly budget. Pero ang problema, masyadong mahaba ang isang buwan. Mas madaling kontrolin ang gastos kapag hinati mo ito kada linggo. Step 1. Alamin kung magkano talaga ang pwede mong gastusin sa isang linggo. Pagkatapos, ibawas ang renta, ang bills, utang, at iba pang obligasyon. Tingnan kung magkano ang natitira. Iyon ang budget na hatiin mo sa bawat linggo. Step 2. Hatiin ang budget sa 4 na bahagi. Halimbawa, kung may 4,000 piso kang budget para sa buong buwan, 1,000 piso kada linggo ang limit mo. Mas madaling bantayan ang isang linggo kaysa isang buwan. Step 3. Gumawa ng 4 na kategorya. Pagkain, pamasahe, emergency, at personal na gastos. Kapag may malinaw na kategorya, mas madaling makita kung saan napunta ang pera. Step 4. Itala agad ang bawat gastos. Hindi mo kailangan ng komplikadong app. Pwedeng note sa cellphone or simpleng notebook. Ang mahalaga na itatala agad habang sariwa pa sa isip. Step 5. Mag-iwan ng maliit na allowance para sa mga hindi inaasahang gastos. Hindi laging eksakto ang budget. May mga pagkakataong may biglaang kailangan bilhin o bayaran. Mas mabuting handa kaysa mabutas ang budget. Secret! Pero ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Kapag may natira sa budget mo ngayong linggo, huwag agad gastusin. Idiretso agad sa ipon o emergency fund. Doon nagsisimulang lumaki ang pera. Bonus hacks! Mag-set ng spending limit notification sa banking app or e-wallet. Iwasang mag-grocery kapag gutom. At gumawa muna ng listahan bago mamili. Kapag weekly ang budget mo, mas madali mong makikita kung saan napupunta ang pera mo at mas madali mo rin itong mapokontrol. Tandaan mo ito para sa susunod na sweldo mo. At i-share mo ito sa kakilala mong laging nagtatanong kung saan napupunta ang kanyang pera. Dahil dito sa Easy Lang Yan, mga bagay na akala mong mahirap, Pinapadali natin. Easy lang yan. Kilala po ang mga elepante sa kanilang malaking pangangatawan. Pero alam niyo po ba na kilala rin sila sa kanilang matalas na memorya? Paano nga bang nakatutulong ang kakayahang ito sa kanilang pamumuhay? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. A huge creature enough to shake the ground. With their enormous sizes and towering heights, they can dominate the town. But beneath their daunting appearance and tough strength, their subtle nature can steal your hearts.
Alam niyo ba kung ano ang inilalarawan ng maikling tula na ito? Tumpak ka dyan. Ito nga ay naglalarawan ng isang elephant o elepante. Looks can be deceiving, ika nga ng karamihan. At walang mas magandang halimbawa nito kaysa sa elepante. Sa unang tingin, nakakatakot ang laki nito, na tila bawat madaanan ay kaya nitong wasakin. Ngunit sa likod ng dambuhalang katawan at matinding lakas ay isang maamo at mapag-arugang nilalang. Kilala ang elepante bilang world's largest land animal. Ngunit higit pa sa laki nito, ang mga kahangahangang katangiang taglay nito. Ayon sa mga eksperto, ang elepante ay may trunk na binubuo ng humigit kumulang 40,000 kalamnan na ginagamit nito sa paghinga, pagkuha ng pagkain, pag-inom ng tubig, at pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng mga vibration o mababang frequency ng tunog na kayang marinig o maramdaman ng iba pang mga elepante mula sa malayong distansya. Kilala rin sila sa kanilang katalinuhan, matibay na ugnayan sa pamilya, at mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Sa kabila ng kanilang laki at lakas, ang mga elepante ay kasalukuyang itinuturing na endangered o critically endangered na mga uri dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan at iligal na pangangaso. Kilala rin sila sa kanilang matibay na ugnayan sa pamilya at pamumuhay sa mga kawan na pinamumunuan ng isang matriarch o babaeng leader. Samantala, ayon sa mga eksperto, ang mga elepante ay may pinakamalaking utak sa lahat ng land mammals na nagpapakita ng mataas na antas ng katalinuhan, empatiya at pag-aaruga sa kanilang kapwa. Ayon sa agham, ang mga elepante ay may isa sa pinakamahuhusay na alaala sa animal kingdoms dahil sa kanilang malaking utak, lalo na ang mga bahaging may kaugnayan sa pagkatuto at pag-alala. Mahalaga ang malakas nilang memorya sapagkat tinutulungan sila nitong matandaan ang mga pinagmumula ng tubig at pagkain sa malalawak na lugar, kahit makalipas ang maraming taon ng tagtuyot. Napatunayan din ng mga pag-aaral na nakikilala ng mga elepante ang mga tinig at amoy ng iba pang elepante pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakawalay. At naaalala nila ang mga daraanan at pangyayaring mahalaga sa kanilang kaligtasan. Ang mga katibayang ito ay nagpapakita kung paanong ang kanilang kamanghamanghang memorya ay isang mahalagang katangian na tumutulong sa kanilang pag-iral at pagpapatuloy ng kanilang uri. Isa pang kamanghamanghang katangian ng mga elepante ay ang kanilang dumi o elephant dung na nagsisilbing makapangyarihang natural fertilizer. Dahil herbivore sila at kumakain lamang ng mga dahon, damo, balat ng puno at prutas, ang kanilang dumi ay mayaman sa sustansyang nakatutulong sa pagpapayabong ng lupa. Naglalaman din ito ng mga butong hindi ganap na natutunaw sa kanilang tiyan, kaya nakatutulong ito sa pagpapakalat at pagtubo ng iba't ibang halaman sa kagubatan at damuhan. Sa katunayan, ang mga elepante ay itinuturing na ecosystem engineers dahil malaki ang kanilang ambag sa pagpapanatili ng balanse at kalusugan ng kanilang tirahan. Dahil dito, hindi lamang sila kahanga-hanga bilang pinakamalaking hayop sa lupa, kundi mahalaga rin sila sa pagpapanatili ng buhay at biodiversity sa kalikasan. Maaaring kilala ang elepante dahil sa kanyang dambuhalang laki at kapangyarihan. Ngunit ang mga natatangi nitong katangian ay nag-iwan sa atin ng pangmatagalang paalala tungkol sa kagandahan, kaayusan at masusing disenyong makikita sa mga nilikha ng Diyos. Mula sa kanyang katalinuhan at pagmamalasakit sa kanyang kawan hanggang sa mahalagang papel nito sa kalikasan.
Ang elepante ay nagsisilbing patunay ng karunungan at kadakilaan ng manlilikha. Tulad ng iba pang nilikha ng Diyos, ang elepante ay nagiiwan ng isang malalim na paalala na ang bawat buhay ay may layunin at bahagi sa kagandahan ng kanyang wonders of creation. Alam niyo po ba na ang dating tinatawag na PCOS, meron na pong bagong pangalan? Bakit nga ba binago ang pangalan nito at ano ang sinasabi tungkol po sa ganitong kondisyon? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isa sa karaniwang sakit ng mga kababaihan. Pero alam ba ninyo na pinalitan na ang pangalan nito at ngayon ay tinatawag na PMOS o Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome? Pero bakit nga ba pinalitan ang pangalan ng PCOS at ano ang ibig sabihin ng PMOS? Ang PMOS ay pareho pa ring kondisyon na dating tinatawag na PCOS. Nagbago lamang ang pangalan ngunit hindi nagbago ang paraan ng diagnosis at paggamot. Ang bagong pangalan ay mas angkop sa kondisyon bilang isang sakit na nakaaapekto hindi lamang sa ovaries kundi pati sa hormones at metabolism ng katawan. Pinalitan ang pangalan dahil ang salitang polycystic ovary ay maaaring makalito. Hindi lahat ng may PCOS ay may ovarian cysts at ang kondisyon ay hindi lamang tungkol sa ovaryo. Maaari rin itong makaapekto sa hormones o endocrine system, blood sugar at insulin resistance, timbang at metabolismo at reproductive health. Ilan sa mga karaniwang sintomas ng PMOS ay ang hindi regular o nawawalang regla, acne o matinding tigyawat, labis na pagtubo ng buhok sa mukha o katawan, pagdagdag ng timbang o hirap magbawas ng timbang, at hirap mabuntis dahil sa problema sa ovulasyon. Pareho pa rin ang diagnosis ng PMOS. Maaring kailangan ang medical history at physical examination, blood tests upang suriin ang hormone levels, ultrasound ng ovaryo kung kinakailangan, at iba pang tests upang maalis ang ibang posibleng sanhi ng mga sintomas. Ang pagpapalit ng pangalan ay naglayo na mabawasan ang kalituhan, mapabilis ang diagnosis at maipakita na ang kondisyon ay isang hormonal at metabolic disorder at hindi lamang sakit ng ovaries. Mahalaga ang maagang diagnosis at tamang paggamot upang mabawasan ang panganib ng diabetes, sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Sa trabaho, hindi lamang po sipag ang mahalaga, kundi kung papaano ka nakikita at nakikilala sa magandang kaparaanan. Pero paano nga ba magiging kapansin-pansin sa tamang dahilan at makapag-iwan ng magandang impresyon? Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Hindi nababase ang pagiging standout sa trabaho ng isang tao kung siya ay ang pinakamatalino, ang pinakasikat, ang laging napapansin, o ang pagiging main character. Dahil ang pagiging reliable, consistent, at ang nagbibigay ng halaga sa kanyang ginagawa ay ang totoong maging standout. Kaya ito ang ilang mga tips on how to stand out at work. Be consistent. Hindi dapat magaling ka lang sa umpisa at paminsan-minsan.
dahil mas importante ang pagiging consistent ng quality sa iyong ginagawa. Take initiative. Kapag may opportunity para makatulong o mapadali ang proseso, grab it. Don't let it pass you. Be reliable. Be the person your teammates and manager can count on. Dapat lagi kang ready anytime na may nangangailangan. Build good relationships. Success isn't just about skills. It's also about how you work with people. Be kind, supportive, respectful, and willing to help others. Let your work speak for itself. You don't need to brag. Kapag nakikita nila ang quality ng work mo at kung paano ka makitungo sa mga tao, mapapansin ka nila at maa-appreciate nila ang pagiging hardworking mo. Standing out at work isn't about competing with everyone else, but it's about how to improve yourself every day. Gaya nga ng sabi ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. You can do it. Puntahan na po natin ang ating mga kapatid ngayon sa dako ng Pililla, Rizal at alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Pililla. Rise and shine! Good morning, Kuya! Magandang umaga po sa lahat ng ating kasambahay na nakatune in ngayon sa ating programa. Narito po tayo sa Hulo Elementary School kasama ang members Church of God International mula sa iba't ibang municipality dahil nagsagawa po tayo ng medical mission para sa ating mga kababayan. Katuwang ang mga kapatid sa MCGI at ang mga volunteers mula sa St. Servicius at mga doctors mula sa Fatima University Medical Center dito po sa Antipolo and Valenzuela branch. Napagkalooban ngayong araw ang mga mag-aaral, teachers at mga magulang dito po sa Hulo Elementary School ng libreng medical services at mga pagkain. Narito ang bilang ng mga napagkalooban ngayong araw mula po sa medical, 208, sa dental po ay 62, sa optical 103, sa RBS ay 76, sa pharmacy naman po ay 338, sa pre-haircut ay 56. Sa feeding activity na naman po ay 2,200. Kaya ang total po na napagservisyohan po ngayong araw ay 3,043. Kasama po natin ngayon ang principal ng Hulo Elementary School, si Ma'am Arlene Katampatan. Ma'am, good morning po. At ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga naging activity po ngayon? Good morning din po. In behalf po ng Hulo Elementary School ng 732 pupils, tamang kanilang mga magulang, 19 teachers at 10 NTPs. Kami po ay nagagalak dahil po napili niyo po ang aming paaralan upang pagkalooban ng serbisyong medical, dental, kasama na po ang feeding program. Ito po ay napakalaking bagay po sa amin dahil hindi na po kinakailangan ng mga bata, ng mga magulang na bumaba po sa kabayanan para po sila ay mabigyan ng ganitong serbisyo. At ang kagandahan pa po dito is libre. Hindi na po maidadagdag sa expenses po nila sa pang-araw-araw. Ang gawain pong katulad nito ay napakagandang gawain na ang recipient nga po ay kami. So maraming salamat po. Apo, ano pong masasabi po ninyo kay Kuya Daniel sa pamumuna po sa ganitong mga event? Kay Kuya Daniel po, napakaganda po nung inyo pong mantra na lagi pong pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginagawa nyo. So, ayun po Kuya Daniel, thank you so much po dahil marami pong mga bata, magulang, mga guro at non-teaching personnel ang nakinabang po sa programa po ninyong ito. Salamat po sa Diyos, Ma'am Arlene.
At salamat po sa Diyos sa pagkakataong muling makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Dahil balik po sa iyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa inyong pakikipagkaisa ng paggawa. Tayo ay patuloy na maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri. Sa inyo pong lahat mga kapatid, keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng isa nating kababayan na namasukan bilang construction worker, barbero at therapist para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak na nag-aaral at ng kanilang buong pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si King Goody Lamboloto. Ang edad ko po ay nasa 32 years old. Nakatira po ako sa Imo City. Dati po, pinapasok akong trabaho sa tita ko, therapy, massage. So, doon ako natuto. Simula po nung 2013, 14, yan yung naging hanap buhay ko noon sa probinsya ko. Simula po nung na pinapunta ako dito ng kapatid ko. Mag-stay dito sa Cavite, magbabantay ng kanyang bahay. Hindi mo alam kung ano pa yung unang gagawin. Kaya ang una ko naisip, construction. Yan, pinasukan ko, pasok ako sa helper, pasok ako sa, hanggang sa natuto ako. Diyan na ako kumukuha ng panggastos ko sa buhay. Minsan po kasi nagiging sapat eh. Kasi minsan nga lang, kapag wala ka talagang trabaho, tapos na yung project mo, doon na ako nagkukulang kung saan ako kukuha. Kaya pumapasok na sa akin yung isang sideline ko. Yun, pinapasok ko yung sideline ko pag massage. Diyan ako, inaano ko. May gustong sa akin, magpamassage, nag-home service ako. Minsan, kinukulang pa rin kahit paano. Kasi di naman lagi meron kang pasyente. Hindi lagi meron kang mapagkukunan. Kasi minsan sa loob ng isang linggo, zero ka talaga eh. Pinasok ko na rin yung paggugupit. Kung wala akong massage, wala akong construction, paggugupit. Dati paggugupit magkano? 30, 50. Buti ngayon tumaas na. Kahit paano, sa isang ulo, kumikita ka ng 150 or 100. Yun po, kahit paano, nakakaraos. Kasi alam na natin, pandemic, mga bawal ka lumabas, may mga araw bawal. May mga time talaga walang-wala ako niyan. Sana ako papakain yung pamilya ko. Kumbaga, nakikipagpatintero ako sa mga barangay. Pag may dumaan na pulis o barangay, tatago lang ako, tsaka ako lalabas para mapuntahan ko yung isang nagpapagawa sa akin. Pag nagawa ko na, pag dating naman ng hapon, ganun din. Tatago ulit ako kung pag lang kami, nagtataguan lang kami para hindi ako makita. Yun po, salamat naman po sa Diyos na kahit pa paano, ngayon, medyo nakaka-own. 2 na kasi anak ko. Yung bunso ko kasi, 5 years old na siya ngayon. Mayroon siyang hydrocephalus. Kung tawagin, ang sakit niya ay nasa Dandy Walker kung tawagin nila ng mga doktor. So, yun po, sa hindi po ko nakakalam, siya po yung mga baby na mayroon tubig sa ulo. Kapag wala siyang tiyan, lalaki yung ulo niya. Mas malaki pa siguro sa bola ng So, ngayon, mayroon na siyang shot. Kaya hindi siya lalaki yung ulo niya. May sumusuporta na sa kanya. Isa rin kung bakit ako lumalaban. Kung bakit ako patuloy sa mga buhay ko. Kasi meron ako isang anghel para sa akin na binigay ng Diyos na kailangan kong gampanan, i-roll to, alagaan ng maayos. Huwag lang sumuko. Kapit lang sa Diyos para sa mga pangailangan natin. Kasi alam naman natin na siya na nagbibigay lahat ng mga pangangailangan. Saka maging matatag tayo sa bawat pagsubok.
Kahit nagdurupay-pay na tayo, huwag tayong bibitaw. Kahit naggagapang-gapang pa na dyan, huwag tayong bibitaw. Para balang araw, maaano din man natin yung makakaraos din tayo sa buhay na yan. Ipagtiwala sa Diyos ang ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, muli ay nagtanong tayo tungkol sa isang issue sa ating mga kababayan. Kung ano sa palagay nila, ilang beses ba nilang kayang patawarin ang taong nagkakasala sa kanila at bakit? Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Depende po siguro sa sitwasyon. 2 beses lang po ako dapat magpatawad. One is enough. Isa lang din po kung gaano po ka-heavy yung isang kasalanan. Maraming beses. Kunyari, pag family na yung pag-uusapan, gano'n. Kunyari, wag naman sana mangyari. Kunyari, pamilya ko, niyang may aksidente, gano'n, tapos hindi nila papanagutan. Siyempre, kahit sino namang tao, siguro, hindi mo rin basta-basta mapapatawad. Kung sakali naman na magaan lang yung ano nila. May nangyari kasi sa akin dati na yung parang magkapatid kami tapos isa lang yung lalaki dumaan sa buhay namin. Dumating sa point na parang ayaw na siya patawarin pero naintindihan ko rin siya kasi babae rin siya, gano'n. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro mahirap magpatawad kasi kung Diyos ka, napapatawad tayo, may mga kasalanan, paano pa kaya tayo, di ba? Tapos kapatid ko pa siya. Nung time na yon, parang gumaan yung pakiramdam ko nung napatawad ko siya kasi okay na ulit kami. Bumalik kami sa dati na parang magkaibigan, gano'n. Pag okay siya sa'yo, pag ginawa niya lahat, ginawa niya na humingi siya sa'yo ng tawad, sincere siya sa'yo, gano'n. Siyempre, mapapatawad mo pa rin siya. Sa unang beses po na magpatawad po ako, ibig sabihin po, binibigyan ko na po siya ng chance para magbago po. Then kapag inulit niya po yung same na ginawa niya po, tapos kung papatawarin ko pa rin po siya, ibig sabihin po nun, mauulit lang po ng mauulit po yung ginagawa niya po ng problema. So, para po sa akin, 2 beses lang po para po, kasi po, naniniwala po ako na kapag ang isang pagkakamali po is inulit po ng more than 2, ibig sabihin po nun, hindi niya na po binabago po yung sarili niya. Kumbaga, siya na po yung may problema po sa sarili niya. Kunyari po, nahuli ka na po ng teacher niyo po na nag-cheat. Tapos pinatawad ka po niya kasi iniisip niya na baka dala lang po ng pressure or ganyan. Pero kung inulit niya po ng student na mag-cheat uli, ibig sabihin po, hindi na po yun dala lang ng pressure. Kung hindi po, sinasadya niya na po na mag-cheat po talaga. Nagawa niyo na po sa akin yon yung bagay na yun, and pinatawad ko po kayo. Hindi ko na po kayo para bigyan pa ng another chance kasi nagawa niyo na sa akin yun eh. And I feel like nawawala na po ako ng trust sa kanila, and mahirap po kasing pagdaanan ulit yung napagdaanan mo na po dati. So, 1 is enough for me po. Nagbigay pa po ako ng second chance. Ibig sabihin po, parang sinasaktan ko na lang din po yung sarili ko. Hinaayakan ko na lang din po siya gawin yung paulit-ulit yung ginagawa. Tapos parang wala na din po siya na magbago pa para bigyan pa po ulit ng second chance. Kaya second chance din po is enough na din po para sa akin. Mas pipiliin naman po namin yung makakabuti sa aming dalawa kung mag-i-stay pa po ba kami sa situation na yon or i-forgive ko pa po ba siya. Sa friends po kasi, yung backstabbing, magaan po siya sa akin kasi hindi naman po tayo perfect na tao para walang mapintas po sa atin. And yung mga heavy naman po is yung mga kinukuha na po yung lahat, mga pamilya po natin, mga love life, ganun po. Alam mo yung depende sa kasalanan, ano? Pero yung mga pagkakasalan yon, kahit anong mangyayari, walang pagkakasala sa akin na hindi ko napatawad. Yun nga lang, it takes time. Pero napapatawad ko. Hindi po pwedeng hindi dadaan sa pagpapatawad kasi yung sugat pa, yung pain, 'di ba? It takes time eh. So dadaan ng panahon na na mawawala din siya, maiisen din siya,
Ang pagpapatawad ay hindi nasusukat sa dami ng beses, kundi sa kakayahan ng isang tao na unti-unting bitawan ang galit at sama ng loob. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral sa psychology na nagpapakitang ang pagpapatawad ay isang proseso na nakatutulong sa pagpapababa ng stress, pagpapalakas ng emotional healing, at pagpapanatili ng mabuting mental health kahit paulit-ulit na nasasaktan ang isang tao. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung ilang beses dapat nating patawarin ang nagkakasala sa atin? Tinanong ni Pedro ang Panginoong Jesus, ilang beses niya raw patatawarin ang kanyang kapatid kung magkasala laban sa kanya. Sabi ni Pedro, 7 beses ko bang papatawarin? Hanggang sa makapito ba, sabi niya. Basahin na natin ang 18:21-22, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Ayun, yung salitang hanggang sa makapitumpung-pito, ang ibig sabihin nun ay lagi kang dapat mapagpatawad. Huwag mong lalagyan ng hangganan ang pagpapatawad. Kung halimbawa, napatawad mo na ng 2, 3, 4, 5, 7 beses, baka sabihin mo, ayoko na. Hindi ganun. Hanggang sa makapitumpung-pito, 70 times 7. Nagpapakita yon ng malawak na pagpapatawaran sa magkakapatid. Nandun yun sa Efeso Kapitulo 4. Ang sabi ng Apostol Pablo, pinaliwanag niya sa mga taga-Efeso sa 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ayun, yung pagpapatawad, hindi hinahangganan yun. Kung ang kasalanan sa iyo ng kapatid, kasalanan lang naman laban sa kapatid. Meron kasing kasalanan na laban sa kapatid lang Merong kasalanan hindi pinapatawad laban sa Espiritu Santo. Iba yun. Pero ito, kapatid sa kapatid, personal na mga away, personal na misunderstanding, personal na kasalanan, napapatawad dyan hanggang napakaraming beses. At sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Eskwela ko gikan? Undang eskwela. Oo. Bawa ko bandayan natin. Bawa ko kubalo to. Pwede ko sa malikot, Dol? Bantay na. Kamar ka? Ang ka eskwela?
Classmate to mo? Kasi ba kayo gabuli? Buli man ko. Bully ko. Ako yung bibigyan siya. Dili na tao magpalaban. Dili ka. Ina nga, giaway ko. This one put this one the back of him and then this is it. I'm a monkey like that. Put it here. But then after that, I said take it out. The guy coming and he put it back again. It looks like that. He said, and then it's his classmate. There, I put. Dinihan na si Likod. May nabutahan. Sinabutahan na. Dili ni ikaw ha. Mami, wala ni. Oo, para po kabulaan na. Ito na ba din nakapantay? Ito na. Ayaw discourage na magagundang. Oh, yeah. Ayaw, eskwela yun ha. Oh, yeah. Ayaw, patuwa ko. Ayaw na doon na to. Ah, so yeah. Tinutuhan na ka. Ha? Kaya lang. Salamat ya. Sige, kaway yung tagtober me. Uy, na yung babata. Okay? No, Okay. it's not okay because it's his classmate. I know, Well, no, this every day bully. Hey, it's okay, okay? You just go to the kuan baka na isumbong na nimo. Sumbong. Hadlok ka sa sumbong kay. Ayo kadlok. What high school you go to? College na ka? Yeah, in college. Ha? Busan High? Busan High. What grade are you in? 11. 11th grade. Okay, don't let it get to you, okay? You getting ice cream? You want to get ice cream? Come on, man, let's get some ice cream. No, it's okay. It's okay. What you want? Tell him what you want. Saan ba na? You want this one? Hey, keep this, buy you lunch or whatever, okay? Report it to your school as soon as you get there, okay? All right, and tell your family, okay? Please tell your family. Protect yourself, okay? I was frustrated at the moment, but to keep him calm, I just talked to him, told him, don't worry about it, everything is okay. And then, of course, I bought him an ice cream. I'm from a different country, but learning from here, being in the Philippines, no matter where you're from, you still got to help each other. And I'm a former teacher from the United States, and in my classroom, I don't tolerate bullying. When I see bullying, I do something about it, and I counsel it as best as I can. Hurting other people, I mean, it's not funny. It's not a funny game. It's getting serious, and as you may witness in America, we get a lot of school shootings too as well because of bullying, and I don't like it. I really don't, and I think we need to stand up because I've been through bullying back in my young days too as well, and I know how it is, how you just want to give up or you want to just take out a lot of people. But I want them to be in another mindset and say life continue on. And so I'm going to do whatever I can to help out anybody if they're being pushed around. Kawawa talaga pag ganyan. Pumupunta sa school ng takot, lumalabas na takot na naman. Parang ganun, parang sa isip niya may nag-aabang na. Ang masasabi ko ay pag may nakikita silang binubuli or sinasaktan, dapat talagang tulungan nila. Huwag sila mag-alinlangan kasi kawawa naman. Kahit hindi social experiment, tutulong kayong lahat kasi para naman yun sa kaligtasan ng mga bata at kahit ano, di ba? I just want people to be happy. I don't expect any big rewards or maybe a pat in the back. I just take a pat in the back. But other than that, no, I don't need anything in return. I just want to make sure that the person that being bullied is going to be okay. You need to stop. And if you are hanging around someone who's doing that, you need to walk away. That's not a true friend. A true friend would have your back and protect those who are in trouble.
Nagpasimula na po ang atin pong medical mission dito po sa Barangay Tala sa Orani, Bataan. At ang ating pong registration ay nagpasimula kaninang 5 o'clock. Ito po ay tatagal hanggang mamayang 9 o'clock in the morning. At lahat po na makakapagparehistro hanggang sa ating cut-off ay atin po namang pagsisilbihan sa kabuuan po ng maghapon na ito. Kaya yung mga malapit po dito sa Barangay Tala, maaari po kayong magsadya dito po sa ating location, sa ating ongoing na medical mission. Ito po'y open sa lahat, anuman po ang inyong religion, anuman po ang inyong political affiliation, wika, lahi o kulay, kung ano po ating may pagsisilbi sa pamamagitan po nitong ating medical mission na isinasagawa, ay pagdamutan po sana ninyo. Sama-sama po kami na sa tulong ng Diyos ay ibig na maging maliit na kasangkapang makapaglingkod sa atin pong mga kapwa-tao. At makibalita tayo sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Tala. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Yes po, live po tayo muli para naman po sa ating live update sa pag-ikot ng ating medical mission dito pa rin po sa bayan ng Orani, Bataan. Ayan po, muli po nating pagseserbisyuhan yung ating mga kababayan dito sa Orani. At kaninang alas 5 pa lamang po ng umaga Kuya ay nag-open na rin po ang ating registration kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kababayan para sila po ay agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na i-avail ngayong araw. At syempre po dahil maaga pong nagising yung ating mga kababayan, maging yung ating mga volunteers, ay meron po tayong inihandang libreng almusal para sa lahat. Yan po, meron po tayong ipinamamahaging libreng mainit na lugaw para ngayong umaga. At syempre po dito sa ating medical mission ay meron po tayong proseso na sinusunod, ano Kuya? So from registration area po ay proceed po yung ating mga kababayan sa ating pong vital signs area. Kasama po natin dyan ang ating mga UNTV News and Rescue Team at yung iba pa po nating volunteers kung saan sila po or yung ating pong mga patient ay kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors mamaya. And then after that ay pwede na po sila mag-proceed sa kanilang respective waiting area para naman po sila ay makapagpakonsulta na sa ating mga doctors. At syempre po kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors ay hindi na po nila kailangang alalahanin pa kung saan nila bibilhin yung gamot or para lumabas pa, gumastos sa mga botika na bumili Kuya, dahil pwede rin po nila yung i-claim mamaya rin po dito sa ating MCGI Pharmacy for free. Ayan, bawas na rin po sa kanilang gastusin, Kuya? At para naman po sa ating mga ino-offer na services ngayon, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation, at sa ating pong dental services, meron pa rin po tayong dental check-up and dental extraction. Sa ating pong optical services, meron po tayong free eye check-up with free reading glasses. Ang ating pong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na gustong magpakonsulta ng kanilang mga legal matters, available po mamaya ang ating attorney dyan naman po sa ating legal consultation area. At syempre po, hindi po mawawala ang ating free haircut o libreng gupit para sa mga kababayan nating kalalakihan. Hatid naman po sa atin yan ang ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. Ayan, salamat po sa Diyos. Ito pong medical mission na to, Kuya, ay every Monday nating ginagawa. At every Monday din po, kasama rin po natin ang ating mga masisipag at masiyahin na MCGI volunteers and staff. Kaya naman po, ang ating registration po hanggang 9 a.m. pa po iyan, kaya sa ating mga kababayan na malapit po dito sa ating area, ay pwede pa rin po silang magtungo para makapagpa-register at makapag-avail ng iba't ibang serbisyo natin dito ngayong umaga. Kaya naman po, muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating kapwa, lahat po ng serbisyo dito ay walang bayad, maging po ang mga pagkain hanggang sa gamot. Hindi po nila kailangang magbayad ng kahit ano or anumang kapalit. Dahil ito po ay handog po sa atin, gaya po ng ating natututunang aral na tayo po ay tumulong sa ating mga kapwa. And regardless po sa kung anuman po ang kanilang lahi or anuman po ang ating lahi, reliyon, edad, or any group affiliation, wala po tayong kailangang bayaran dito at lahat po tayo dito ay welcome. At ito naman pong gawain na ito ay pagkakataon ay lagi po nating ipinagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti. At God willing po, magkita-kita po tayo next Monday. Diyan naman po tayo sa Barangay
balut covered court para naman po pagserbisyohan natin ang ating mga kababayan mula po sa Barangay Silahis at Barangay Puksuan. At ito po muna ang live update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again sa lahat ng ating mga kapatid sa buong Bataan at yung lahat po ng ating mga kapatid na nariyan ngayon nakatuwang sa atin pong ginagawang medical mission. Hindi lamang po dyan, kundi sa iba't ibang panig po ng daigdig. Salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi po nating tatandaan, tayo po ay magsikap na magkaisa sa pananampalataya at sa paggawa. Keep on shining and keep on caring. At tayo po ay nag-aanyaya sa inyo. Nasa day 6 na po tayo tonight sa atin pong ginagawa naman na mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po mapaunlakan po ninyo kami. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. Ang ating pong segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday, 6:30 in the morning. At meron pa rin po tayong mga iba't ibang mga public services sa atin naman pong serbisyong bayanihan. Yan naman po ay Lunes hanggang Biyernes, alas 4 po ng hapon. Samantala, ang atin po mga MCGI Charity Centers ay naglilingkod sa inyo. Pag Monday po, kagaya ngayon, ongoing po tayo sa Valenzuela City sa number 22T Serrano Street, Marulas. At pag Tuesday po ay bukas po naman ang ating MCGI Charity Center sa Parañaque City. Nasa 4th floor po ito ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. Pag Wednesday po, ang atin po namang Quezon City MCGI Charity Center. Nariyan po sa number 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon. Samantala, pagka Huwebes po, ang ating MCGI Charity Center ay bukas sa Tagum City, Davao del Norte sa Acaso Compound Barangay Apocon. At pag Friday ay ang atin pong MCGI Charity Center sa Marikina City at sa Tuba, Benguet ay nagsisilbi po sa inyo. Ang nasa Marikina po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue. Samantalang ang nasa Tuba, Benguet naman po ay nasa 3rd floor ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Lunes hanggang Biyernes, bukas po ang ating MCGI Diagnostic Center na naglilibre po ng mga serbisyo. Ito po'y bukas para sa mga libreng serbisyo sa ating pong Diagnostic Center. Matatagpuan po ito sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Lunes hanggang Biyernes po niyan. Samantala, this coming Monday po, kung loloobin ng Diyos, dyan po tayo naman may medical mission din sa Barangay Pantalan, Bago, Orani, Bataan. Loloobin po ng Diyos. Sana po ay tayo po'y magkita-kita. 5 to 9 din po ang atin pong registration in the morning. Ano po? At ang atin po namang mga stub holders ng atin pong MCGI Free Store, maaari po kayong makapag-claim dyan po sa ating MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Every Tuesday and Thursday, 9 o'clock po in the morning to 12 ng tanghali. Maaari po ninyong ma-claim yung inyo pong mga stub na hawak sa atin pong free store. At sa pamamagitan po niyan, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Mananatili pa rin pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iiwan po namin sa inyo isang awiting nagpapaalaala na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asang nagbibigay sa atin ng lakas at dahilan upang magpatuloy. Sa kanyang rendition ng awiting Ikaw ang Pag-asa. Narito po si Brother Vince Cerceda para sa ating On a Good Note. Salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.